Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Salamat pare. So, bago po ang lahat, bago po namin ipamahagi o ipapahayag ang mabubuting balita sa programa ng ating Panginoong Diyos sa daigdig. So, ako po muna ay bumabati at humihingi ng gabay sa aming dakilang guro na walang iba ang aming Supreme Founder, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. Na siya po ang aming Supreme Founder sa The Kingdom of God. So, isang mapagpalang oras po, mahal na hari. So, muli ako po ay nagpapasalamat sa aming mahal na Pangulo na walang iba ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya po ang aming President sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation at siya po ang aming President sa The Kingdom of God o sa kaharian ng Diyos. At ganoon muli ako nagpapasalamat din sa kanyang kapatid na walang iba, Haring Adolfo B. Riam Bonanza, na siya po ang aming presidente o president sa Philippine Deuterium Development and Management and Corporation. So isang mapagpalang oras po hari sa lahat ng mga pamilya o royal family ng Riam Bonanza. Isang mapagpalang oras po sa inyong lahat. Lalong-lalong na po sa aming mga spiritual mothers na nandyan po sila ngayon nakatira sa templo sa Purok New Jerusalem, sa Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, no, sa Zamboanga del Norte. So isang pagpalang oras po sa inyo mga nanay. So muli ako po ay nagbibigay pugay din sa lahat ng mga tribes mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga 12 apostoles mula Region 1 hanggang Region 12 na nakibilangan po ng aming Regional Director sa Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom, isang mapagpalang oras hari, at sa iyong Reyna, na walang iba, Reyna Rose Padillo Ligutom, isang mapagpalang oras po, Reyna. So muli ako po ay bumabati sa lahat ng mga kinatawan ng aming mahal na dakilang guro, mahal Haring Philemon Ondok Riam Bonanza, mula sa mga propita, banghilista, pastor down to pro. Yan po ang kinakatawan po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Hari Philemon Ondok Riam Bonanza, mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapatid. So isang mapagpalang oras po sa ating lahat, mga hari, mga reyna, prinsipe at prinsesa, sa loob ng kaharian ng Diyos, sa buong pwersa ng The Kingdom of God. So muli ako po ay nagpapasalamat. Narito po kami ngayon live sa Facebook, sa province of Quirino, sa Madela, no? Sa barangay Poblacion. Poblacion Sur. Dito po sa bahay po ng aming kapatid na walang iba, Reyna Merlita Baltasar. So ako po ang iyong lingkod sa gabing ito, na hatid ng mabuting balita sa plano ng Diyos sa daigdig. Walang iba, Haring Roger Pagumpana. So
ako po'y nagpapasalamat sa gabing ito sa lahat ng mga viewers na tagapagsubaybay sa The Kingdom of God sa palatuntunan ng Consummatum Is, na ang ibig sabihin ay natapos na ang gawain ng Diyos. Kaya nga, pinapahayag po namin ang plano ng Diyos sapagkat natapos na po ang gawain ng Diyos. So ano ba yung gawain ng Diyos at ano ba yung plano ng Diyos sa daigdig? So hindi po ako mahiya na sabihin sa inyo na ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo siya ng kaharian ng Diyos or the Kingdom of God. Yan. So yan po mga kapatid ang plano ng Diyos. So ano ba itong Kingdom of God or kaharian ng Diyos? Ang tanong, sino po ang may-ari? No? So walang iba ang may-ari ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, kundi lamang yung Diyos. No? So yan po ang aming tatalakayin sa gabing ito, yung plano ng Diyos sa kaharian. Kaya nandirito po kami sa pamamagitan ng aming mahal na Supremo sa kaharian ng Diyos, Mahal Hari Pilimon Undok Riambonanza, upang ipapahayag po namin ang mga bagay at yung plano ng Diyos tungkol sa kaharian. So, pag binanggit po natin ang kaharian ng Diyos, saan po natin agad-agad ito ituturo? No? Yan po ang katanungan. Sapagkat marami po ang nagpapahayag, hindi lang po kami sa Kingdom of God, or marami, no? Sa bawat nagdala ng salita ng Diyos ay binabanggit po ito tungkol ang kaharian ng Diyos. Ayon pa nga sa kanila na seek first of the Kingdom of God. So ano nga ba talaga itong kaharian? So saan nga ba ito matatagpuan? No? Ayon sa mga iba na nangangaral po dito ay matatagpuan po lamang ang kaharian ng Diyos doon sa taas ng langit. No? So, gaano ba ito katotoo? No? Sabi ng mga ibang nangangaral na ang kaharian ng Diyos ay doon lamang yan matatagpuan sa taas ng langit. Pero sabi ng Diyos, ang kaharian ay nasa bansa. No? Nasa bansa. Pero ang salita ng tao, no? Yung salita ng tao, pag binanggit ang kaharian ng Diyos, saan ituturo? Nasa taas, no? Saan taas? Doon sa taas ng langit. No? Yun ang sabi ng tao. Pero ang sabi ng Diyos, ang kaharian o the Kingdom of God nasa bansa. No? So, klaruhin lang po natin para ba malaman ng mga ibang taga-subaybay na gusto nilang malaman yung mga plano ng Diyos sa daigdig. Lalong-lalo na po itong kaharian ng Diyos. Bakit kaharian ng Diyos? Sapagkat ang Diyos, ang kanyang titulo, siya po ay hari. Unang-una, ano pa ang kanyang titulo? Siya po ay pastor. Pangatlo,
na titulo ng ating Panginoon. Siya po ay guro, no? Yan po ang kanyang katayuan. Ang Diyos, ang kanyang katayuan, siya po ay hari, siya po ay pastor, siya po ay guro. Ngayon, kung magtatanong po ako sa inyo, ang katanungan po ay, sino po ang ating kilala na Diyos? No? Lalo-lalo na po sa karamihan. So, walang kilala na Diyos na kilalang-kilala sa buong daigdig. Di po ba? Agad po yan sasabihin, mga kapatid, na si Panginoong Jesus Christ, no? Or Kristo. No? So, sino po ang kilala sa lahat ng mga tao, lalong-lalo po sa daigdig, sa buong daigdig, na Diyos? Si Panginoong Jesus, or Jesus Christ. So, tanong ko po sa inyo, mga kapatid, bago po tayo dadako doon sa plano ng Diyos. Tanong ko po sa inyo, mga kapatid, sino po si Jesus? No? Kaya nga, sa kanyang katauhan, siya po ay Kristo. Bakit nabanggit na siya po ay Kristo? Sapagkat si Panginoong Hesus ay pinili. Sino ang nagpili sa Kanya? Ang ating Panginoong Diyos. Kaya tinawag si Panginoong Hesus na Kristo. No? Kristo. Sapagkat pinili siya ng Diyos. Ngayon, pag pinili ka ng Diyos, ano ang kanyang iuutos? No? Kaya nga, ang kanyang pinapahayag o ang inutos ng Diyos, kung ating babasahin yan, yung dala ng ating Panginoong Kristo. Basahin po natin yan sa Lucas 4:43. Pakibasa nga natin, Hari. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila. Anong sinabi? Dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. Sapagkat sa ganito ay sinugo ako. So, anong sinabi ng Diyos? Ang dala ng ating Panginoon na dapat ko namang ipangaral ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos or the kingdom of God. Saan niya ipangaral? Sa mga bayan. Ano pa? Sa mga nayon. No? Ano ang kanyang ibabalita? Tungkol sa mabubuting balita sa kaharian ng Diyos. Ngayon, balikan natin ang sabi ng mga tao. Pag binanggit ang kaharian ng Diyos, saan ituturo ng tao? Doon daw yan, sa taas ng langit. No? Pero ang tanong, mayroon na bang nakarating doon sa taas ng langit, lalong-lalo na sa mga apostol ng Diyos, bumaba dito sa lupa, para sabihin ang kaharian nandoon sa langit? Tanong ko po sa inyo, mga kapatid, hindi ito pilosopo kundi ayusin lang natin. No? Ayusin natin. Sapagkat ang salitang kaharian ng Diyos, hindi po natin ito basta-basta ituturo. Kailangan po natin dito ang prueba. No? Kaya sabi ng mga salita ng tao, pag binanggit ang kaharian ng Diyos,
nandoon po daw yan sa langit. Pero ang sabi ng ating Panginoong Kristo, yung Diyos na nagsabi, ay nasa bansa. No? Nasa bansa. Kaya nga, papatunayan po namin yung utos ng Diyos. Kasi dito sa utos ng mga tao na ang kaharian ng Diyos nandoon sa langit, hindi ko po yan mapaliwanag mga kapatid. Kasi, ayon nga sa sinabi ko, na wala pong nakarating doon o nakapunta doon sa langit, sa taas ng langit, bumaba dito sa lupa upang ipahayag na nandoon nga ang kaharian ng Diyos sa langit. No? Kahit mga apostolis ng Diyos, hindi po niya sinasabi. No? Hindi sinasabi. Kundi ang sinasabi nila, basahin po natin. Yung mga apostola ng Diyos, ayon po kay sinabi ni Apostol Pablo. No? Ano ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa Gawa 14:22? Kasi natin, Hari, basa natin. So, ganito po ang magbasa ayon po sa banal na kasulatan. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Pinatitibay ang kaluluwa ng mga alagad. Tuloy natin. At inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. At sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian, ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Maliwanag. No? Apostol nga. No? Mga apostol nga ng Diyos. 12 yan 12 apostol ng Diyos. Ano ang kanilang sinisigaw? No? Magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ngayon, pagbanggit ng mga tao, pag binanggit ang kaharian ng Diyos, ayon sa sinabi ng tao, nandun daw yan sa taas ng langit. O di kaya dito sa puso ng tao. Pero pag sinabi ng Diyos, ang kaharian ay nasa bansa. Ang tanong, kaya bang ipasok natin yan sa ating puso, yung bansa? Si Panginoong Hesus nga nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Saan? Sa mga bayan, sa mga nayon. Ang tanong, saan ba pinanganak ang ating Panginoong Kristo? Di ba doon sa Bethlehem? Saan sakop yung Bethlehem? Doon yan sa Jerusalem. Doon yan sa Jerusalem. Ngayon, saan natin matatagpuan ang Jerusalem? Di ba doon sa isang bansa yan? Anong bansa? Yun ang Israel. Mga kapatid, paliwanag bansang Israel. Sapagkat ang sentro ng Israel, yan ang Jerusalem. Doon nangaral ang ating Panginoong Kristo sa mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos sa mga bayan at nayon. Ang kaso lang mga kapatid, yung pinangaralan niya ang kaharian ng Diyos, hindi man tinanggap ng mga tao doon. Hindi tinanggap. Kaya yung Jerusalem, dahil hindi tinanggap ang ating Panginoon, nung ipinahayag na ang mabubuting balita sa kaharian ng Diyos, ano ang sinabi ng Diyos doon sa Jerusalem? Pakibasa nga natin. Lucas 13:34 hanggang 35 po yan. Pakibasa natin, Hari. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisig sa ilalim ng kanyang mga pakpak. At ayaw kayo? Sa 35, narito sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay. At sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita
hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang paparito sa pangalan ng Panginoon. Ano ang sabi ng ating Panginoong Kristo doon sa bansang Israel, partikular na dito sa Jerusalem? Sabi ng Panginoon, aalis na ako sa inyo. Hindi nyo na ako makikita. No? Bakit? Inayawan ng tao doon eh. Pero kilala ang ating Panginoong Hesus na Diyos. Pero nung ibinahagi na, binalita na ng Diyos ang tungkol sa kaharian ng Diyos, inayawan ng tao. Dahil ang plano ng Diyos sa daigdig, magtayo ng kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kanyang titulo, hari, pastor, buro. Ikaw pa naman maghari na walang tao, inayawan man ng tao doon, kaya sinabi na ng Diyos, O Jerusalem, Jerusalem, aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. Kaya nga sinabi ng Diyos, alisin ko sa inyo. Anong alisin? Pakibasa natin. Matthew 21, 43. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Napakaliwanag mga kapatid. Alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos, ibigay sa isang bansa. Yun ang sinabi ng Diyos. Ang tanong, anong bansa? Kasi hindi naman binigyan niya ng address. No? Kaya yan po ang aming papatunayan. Ano kayang bansa na yon? Ang tinutukoy ng Diyos. Kaya nga, ayon po sa aming mahal na dakilang guro, na ang Bible ay mayroon po yang 4 na factors. 4 factors in the Bible. Ano yung una? Ang unang faktor sa Bible para malaman natin yung kaharian ng Diyos kung nasaan na sapagkat ibigay sa isang bansa nga nagkakabunga, gumamit ang Diyos sa banal na kasulatan ng mga factors. Kaya 4 factors in the Bible, ayon po sa sinabi ng aming mahal na guro. Mahal na hari, Pilimon Undok Riambunansa. Na ang una ay ang history. Pangalawa, yung prophecy. At yung pangatlo, yung mathematics. At yung pang-apat, yun ang tinatawag na science o siyensya. Yun ang faktor sa banal na kasulatan upang malaman natin ang kaharian ng Diyos kung nasaan na kasi pinapahanap ng Diyos ang kanyang kaharian. Ayon po sa Matthew 6:33. Pakibasa natin, hari. Ano ang sinabi ng Diyos? So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yun ang sinabi ng Diyos. Ngayon, kung isipin natin, saan natin hahanapin? Sabi ng Diyos, hanapin nyo muna ang kaharian. Ang tanong, saan natin hanapin? Sabi ng Diyos, nasa bansa. Kaya nga, kung basahin po natin, ayon sa banal na kasulatan, Isaiah 65:1, anong sinabi ng Diyos? Pakibasa rin. Isaiah 65, verse 1. Isaiah 65, verse 1. So, ganito po ang mababasa. Ako'y napagsasanggunian ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Aking sinabi. Anong sinabi? Narito ako sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Napakaliwanag yung Diyos sa Israel, Sinabi ng Diyos, narito ako.
sa isang bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Kaya nga, kaya nga hiwaga no? Lalong-lalo na tong bansa na pinili ng Diyos, napakahiwaga. Bakit hiwaga? Hindi kasi niya binigyan ng address. Ngunit, nagbigay pa rin siya ng direksyon. Sabi ng Diyos, narito ako sa isang bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Kaya yan po ang ipapahayag namin sapagkat sabi ng Diyos, hanapin nyo muna ang kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi ang kaharian at ang Diyos, hindi yan magkahiwalay. Kung nasaan yung kaharian, nandoon din ang Diyos. Katulad ba dito sa bansang Israel, partikular dito sa Jerusalem, kasi dito nangaral ng ating Panginoon, kung nasaan yung sinisigaw ng ating Panginoon na kaharian, nandoon din ang Diyos. Sino yung nalalaman nating Diyos? Si Panginoong Kristo. Sapagkat siya lang po lamang ang nagsigaw tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngayon, dahil bansa man ang pinili ng Diyos, saan bansa kaya yan? Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, napakarami kayang bansa sa buong daigdig. Halimbawa, palagay lang natin 300 nation sa buong daigdig. Isang bansa lang yung mapalad na pinagbigyan ng Diyos. Binigyan pa niya ito ng bansang nagkakabunga. Kaya nga, ipapahayag ko rin sa inyo na dito nga sa ating bansang Pilipinas ang mapalad na binagbigyan ng Diyos sa kanyang kaharian. Bakit sabi ko nga Pilipinas? Totoo kaya yan? Kaya yan ang papahayag ko sa inyo. Basahin po natin. Ayon po sa pang-apat na patotoo na mababasa po sa Isaiah 24:15. Pakibasa nga natin, Hari. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. So, yan po ang ginamit ng Diyos na direksyon. Bagaman pinapahanap ng Diyos ang kanyang kaharian, sinabi ng Diyos na ang kanyang kaharian nasa isang bansa. No? Kaya nga sinabi niya, ayon po sa propesya ng ating propeta Isaias, na sinabi na luwalhatiin ninyo ang Diyos ng Israel. Sino ba yung kilala nating Diyos sa Israel? Di ba si Panginoong Hesus? Saan natin hanapin? Doon sa malayong silangan. Sa mga pulo ng dagat. Yung Diyos ng Israel. Ngayon, saan doon sa malayong silangan? Kaya, gagamit po tayo ng history. No? So, gagamit po tayo ng illustration board. Bakit illustration board? Mga kapatid. Para malaman natin kung ano yung nandoon sa malayong silangan. Ano kaya yung nandoon? Sinabi ng Panginoon na doon natin hanapin. Sabi ng Diyos, luwalhatiin ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel doon sa malayong silangan, sa mga pulo pa lang ng dagat hanapin. Ngayon, ano kaya yung nandoon sa silangan? So, kung ating i-search po yan, mga kapatid, lalong-lalo na po sa world map, titingnan po natin yan, mayroon pong 4 na bansa na nandoon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ang unang-una po na bansa na nandoon sa malayong silangan, ito po yung Japan. No, Japan.
Pangalawa, nasa malayong silangan sa mga pulo ng dagat, ito po yung Indonesia. Pangatlong bansa, nandoon sa malayong silangan, ito po yung Malaysia. No? At yung pang-apat na bansa, yan po ay ang Pilipinas. No? Pilipinas, mga kapatid. Ngayon, dito sa apat na bansa na binabanggit sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat, sino kaya dito ang mapalad na pinagbigyan ng kaharian ng Diyos? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. No? Sa isang bansa. Ngayon, sabi ng Diyos, sabi ni Propeta Isaias, luwalhatiin ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel. Saan natin luwalhatiin? Doon sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat. Sapagkat wala na dito eh. Wala na. Saan na? Nandoon na sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat. Kaya, yung makikita doon sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat, apat lang na bansa. Unang-una, Japan, pangalawa, Indonesia, pangatlo, Malaysia, at ang Pilipinas. Ngayon, ayon po sa hinula ni Propeta Isaias, sabi ng kanyang hinula na luwalhatiin. Ngayon, ang tanong, dito ba sa bansang Japan po ay niluwalhati ang ating Panginoong Jesucristo na siyang Diyos ng Israel? Hindi po. Hindi niluwalhati yan. Bakit? Kasi mga Buddhism po yan. Buddhism, sabihin isa lang. No? Isa lang ang kanilang niluwalhati dyan. Ngayon, pagdating dito sa Indonesia, ang tanong, niluwalhati po ba ang pangalan ng Diyos ng Israel sa Panginoong Jesucristo dito sa bansang Indonesia? Hindi pa rin. Bakit? Kasi mga Indonesian po yan. Indonesian. Ngayon, dito sa Malaysia, ang tanong, niluwalhati po ba ng bansang Malaysia si Panginoong Jesucristo? So, hindi pa rin. Bakit? Mga tawisim po yan. Tawisim. Ngayon, pagdating dito sa bansang Pilipinas, ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, niluwalhati po ba ang ating Panginoong Jesucristo na siyang Diyos ng Israel? Tunay po yan mga kapatid. Tunay. Na niluwalhati natin ang ating Panginoong Jesucristo na siyang Diyos ng Israel. Ngayon, ayon po sa unang patutuo ng ating kapatid kanina, na para maging ganap, na maging Kristiyano o maniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, kailangan may taon dito sa bansang Pilipinas. Anong taon? Na naging Christianism ang ating bansang Pilipinas. 1523. Anong sigaw? Philippines is a Christian country. So, ibig sabihin, natupad ang hula ni Propeta Isaias na luwalhatiin ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. So, dadako po tayo sa pangalawang patutuo ayon po sa sinabi ng ating kapatid kanina na isang bansa ay hindi laban sa mga bansa o makipagdigma. No? Ngayon, ang tanong, ang bansang Japan po ba ay hindi nakipagdigma?
So nakipagdigma. Wrong po yan. Bakit? Mga matatapang bansa po yan, mga kapatid eh. Ang gusto niya dito, labanan eh. So hindi natupad yung hula na isang bansa ay hindi makipagdigma laban sa bansa. Ngayon, dadako tayo dito sa Indonesia. Ang tanong, hindi ba nakipagdigma ang bansang Indonesia? Nakipagdigma po yan sapagkat yan po ay mga matatapang na bansa. So, ibig sabihin, mali. Ngayon, dadako po tayo sa pang-apat na siyang bansang Malaysia. Ang tanong po, ayon po sa hula ng Diyos, isang bansa ay hindi makipagdigma laban sa bansa. Ang tanong, ang bansang Malaysia po ba ay hindi nakipagdigma? Nakipagdigma pa rin yan, mga kapatid, kasi matatapang sila. Kasi ang sukatan sa basihan ng kaharian ng Diyos ay hindi makipagdigma yung isang bansa laban sa mga bansa. Ngayon, pagdating sa Pilipinas, ang tanong, nakipagdigma po ba ang ating bansang Pilipinas? So, hindi po nakipagdigma, ibig sabihin, correct. Siya ang nakakuha sa hula. Bakit nasabi ko na correct? Sapagkat mayroon pong batas ang ating bansang Pilipinas. Unang-una po yan, nagbigay ng batas si Pangulong Presidente Manuel Quezon. Nagtayo po siya o nagtatag po siya ng batas sa Pilipinas na Article 1, Section 4. Mga kapatid, nang ibig sabihin, ang ating bansang Pilipinas ay hindi laban o makipagdigma laban sa bansa. So, ibig sabihin, sa pangalawang hula ng Diyos ay hindi nakipagdigma laban sa bansa. So, ibig sabihin, ang nakatupad, bansang Pilipinas. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ngayon, dadako tayo sa pangatlo. Napatotoo, mga kapatid. Ayon po dito, sa pangatlong hula, ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan. No? Ayon po yan mababasa sa Isaias 2:8. No? Ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan. Ngayon, tanong, ang bansang Japan po ba ay puno ng Diyos-Diyosan na kanilang ginagawa ng kanilang sariling kamay at kanilang niluluhuran at kanilang sinasamba? Ngayon, pagdating dito sa bansang Japan, ang bansang Japan po ba ay puno ng Diyos-Diyosan? So, mali. Ang tanong, sa pangalawa, ang bansang Indonesia po ba ayon sa sukatan ng Diyos, kung nasaan ang kaharian ng Diyos, ayon sa banal na kasulatan na ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan? So, hindi pa rin. Ngayon, nadako tayo sa bansang Malaysia. Ayon po sa hula, sa banal na kasulatan, na ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sariling kamay at kanilang niluluhuran. Tanong, ang bansang Malaysia po ba ay puno ng Diyos-Diyosan? So, hindi pa rin, mga kapatid. Dito, dadako tayo sa bansang Pilipinas. Ayon sa hula, sa propesya, na ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba ang kanilang gawa ng kanilang sariling kamay at kanilang niluluhuran. Tanong,
ang bansang Pilipinas po ba ay puno ng Diyos-Diyosan? So, tunay. Ibig sabihin, correct. Bakit? Nandyan yung gawa ng sariling kamay nila. Unang-una, si Mahal na Santo Niño. Ano pa? Mama Mary. Ano pa ang kanilang gawa ng kanilang sariling kamay? Nandyan po si St. Peter. No? O ni San Pedro. Ano pa? Arkanghel. Lalong-lalo na po yung mga, basta marami. No? Marami na gawa ng kanilang sariling mga kamay na kanilang niluluhuran at kanilang sinasamba. Ngayon, saan yan matatagpuan? Makikita mula apare, no? Hanggang hulo, puno ng Diyos-Diyosan. Puno ng Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, ang bansang Pilipinas ang nakakuha sa propesya ayon po sa itinuro kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Na ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga. So, dadako tayo sa pang-apat na propesya. Ayon po sa propesya sa Diyos na sinasabi ni Propeta Isaias sa Isaias 24:15 na luwalhatiin ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel. Saan? Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ang tanong, ang bansang Japan po ba ay nasa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? Tunay. So, ibig sabihin, correct. Pangalawa, ang bansang Indonesia po ba ay nasa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? So, correct pa rin. Pangatlo, ang bansang Malaysia. Ang bansang Malaysia po ba ay nasa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? So, ibig sabihin, correct pa rin. Correct. Ngayon, dadako tayo sa bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas po ba, mga kapatid, ay nasa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? So, tunay. So, ibig sabihin, lahat na sinasabi ng Diyos, kung nasaan ang kaharian ng Diyos, ibinigay niya sa isang bansa nga nagkakabunga. So, dadako tayo ngayon sa checking. Sapagkat ayon nga sa sinabi ng Diyos, ayon po sa 1 Korinto, na mababasa po sa 9:24. Pakibasa natin ng hari. Sa 1 Korinto 9, verse 24. Ganito po ang sinasabi. Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtakbo kayo. Ngayon, dadako tayo sa checking para magkaalaman na. Para malaman na natin. Sabi ng Diyos, hindi baga ninyo alam na sila'y nagsitakbong lahat? Ngunit sinabi ng Diyos, isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Ngayon, tingnan natin ang checking. Ang Japan po ba ay mayroong isang check? Pangalawa, ang bansang Indonesia po ba? Ilan ang correct? Isa pa rin. Ang bansang Malaysia, isa pa rin yung correct. Ang bansang Pilipinas, bilangin natin yung check. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, ibig sabihin,
mayroong 4 na correct ang bansang Pilipinas. So, ibig sabihin, ayon po sa sinabi ng Diyos, hindi baga ninyo nalalaman na nagsitakbo silang lahat? Ngunit, sabi ng Diyos, isa lang ang makatanggap ng gantimpala. Ang tanong, sino yung nakatanggap ng gantimpala? So, hindi po ako mahiya, mga kapatid, na yung nakatanggap ng gantimpala ay walang iba ang ating bansang Pilipinas. Bakit? May 4 po ang check. Ngunit, nagsitakbo silang lahat. Ngunit, isa lang ang tumatanggap ng gantimpala. So, mayroon pong 4 na perfect ang nakuha sa bansang Pilipinas. Bakit? Ayon po sa propesya ng Diyos, na alisin ko sa inyo ang kaharian at ibigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, ang tanong, ano yung gantimpala doon sa nagwagi? Basahin po natin doon sa Revelation 3:12. Pakibasa natin, hari. So, ganito po ang sinasabi. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya ilalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. At ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. Ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos. At ang aking sariling bagong pangalan. So, napakaliwanag po ang sinabi ng Diyos. Kung sino yung manaig sa kanilang 4, kaya walang iba po ang nagwagi ang ating bansang Pilipinas. Sabi doon ng propesya ng Diyos, ayon po sa Revelation, yung nagwagi ay siyang gagawing haligi sa templo ng Diyos. Ano pa? At isusulat ko doon ang bagong pangalan. Ano pa yung natanggap sa bansang Pilipinas? Ang bagong Jerusalem. At bagong bayan ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, maliwanag po ang propesya sa banal na kasulatan na ang nagwagi sa ayon sa pinahayag ng Diyos na doon ibibigay ang kanyang kaharian. Walang iba ang nakakuha ang ating bansang Pilipinas. Bakit? Dito po niya ibigay ang kaharian ng Diyos. Bagaman walang Pilipinas sa nakasulat sa banal na kasulatan, ngunit mayroon pong itinurong direksyon kung saan natin mahanapan ang kanyang kaharian. Sapagkat pinapahanap ng Diyos ang kanyang kaharian na inalis dito sa bansang Jerusalem, ay sa Israel, at ibinigay sa isang bansang na nagkakabunga po ang ating bansang Pilipinas sa paniniwala ni Panginoong Kristo noong April 14, 1523. Ito ang sukatan kung saan doon ibinigay ng Diyos, sapagkat ito ang taon na ginamit ng Diyos na ibigay doon sa isang bansa nga nagkakabunga sa taong April 14, 1523. Philippines is a Christian country. So yan po mga kapatid, ang aking pinapahayag sa plano ng Diyos sa daigdig na magtayo ng kaharian ni kailanman ay hindi na ito magigiba. Kaya pasalamat po kami sa aming mahal na dakilang guro sa kaharian ng Diyos. Walang iba, mahal na Haring Pilimon Undok Riambunansa, sapagkat siya po ang bukas
sa mga lihim na nakatago sa banal na kasulatan tungkol sa kaharian ng Diyos kung nasaan na. So walang iba, hindi po ako mahiya na sabihin sa inyo na ang ating bansang Pilipinas lamang po ang mapalad na pinagbigyan sa bagong Jerusalem. Bakit bagong Jerusalem? Hindi naman matawag na bagong Jerusalem kung walang luma. No? Ngayon, hindi rin matawag na luma kung walang bago. Kaya hindi po namin ikinahiya na ang bansang Pilipinas, ito na yung bagong Jerusalem. Kaya pasalamat po tayo, lalong-lalo na po sa aming mahal na Pangulo na walang iba, mahal na Prinsipe Roque Y. Bonanza, lahat, lalo na po sa kanyang kapatid na walang iba, Haring Adolfo Bonanza. At ganoon din sa aming Regional Director sa Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom. Salamat po kami. At sa lahat ng mga viewers namin ngayon, isang mapagpalang oras. Maraming salamat po. At walang humpay na pagsubaybay natin para malaman po natin yung mga plano ng Diyos. No? Sapagkat ayon nga ng sinabi ng Diyos, ayon po sa Juan 16:13, na pag dumating na ang Espiritu ng katotohanan na siya'y magsasabi o magpapahayag sa mga bagay na magsisirating. Kaya, suriin po natin. No? Kasi ayon nga sa banal na kasulatan na hindi lahat ng Espiritu ay ating paniniwalaan. Bagkus ito po ay yung suriin kung ang kanyang sinasalita ay galing ba ito sa Diyos. Kaya, ano ba ang plano ng Diyos? Ay magtayo siya ng isang kaharian na hindi na ito magigiba. Sa anong paraan na pagtayo, gagamit siya ng may katawan at may laman. Ibig sabihin, tao pa rin ang gagamitin ng Diyos. Katulad ba sa plano ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo? Ginamit siya ng Diyos, no? Na upang magtayo ng kaharian ng Diyos. Bagaman hindi siya pinaniwalaan, umalis sa bansang Jerusalem at doon pumunta sa isang bansa na nagkakabunga, ay kailangan din na gumamit pa rin ang Diyos ng may katawan na may laman. Kaya hindi po ako mahiya na ang pinili sa bansang Pilipinas upang ipahayag na dito nga sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos ay walang ibang aming mahal na hari. Walang iba, mahal Haring Pilimon Undok Bonanza. Isinigaw niya ang The Kingdom of God sa July 27, 1982. Saan niya isinigaw? Bansang Pilipinas. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa ating mga kapatid na nasa abroad ngayon, no? Sa ibang bansa na walang iba. Palagi po silang nagsubaybay. Walang iba, Rayna Shirley Del Rosario at ganun din ang ating kapatid Prinsesa Claribel Baltasar at sa lahat ng mga kapatid na hindi nakarating ngayon, no, isang mapagpalang oras sa ating lahat. So patuloy po natin subaybayan, lalong-lalo na sa mga viewers sa gabing ito. So ako po ang iyong lingkod, walang iba, Haring Roger Pagumpana, na nagsasabi maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Mabuhay po tayo, bansang Pilipinas.